Sinabi ni President Donald Trump sa Iran, isinara mo ang Strait of Hormuz, mawawalan ka ng bansa. Yan ang matinding buwelta ni President Donald Trump sa Iran matapos mapaulat na sinasabing muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Pero ang tanong, ano naman ang dahilan kung bakit muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz? Tara, pag-usapan natin yan dito sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. Samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 22, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay sa namumuong bagong tensyon sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Matatandaan na nitong nakaraang araw ay nagkasundo ang Amerika at Iran. Katunayan, nagkaroon nga sila ng pirmahan para sa isang tinatawag na permanenteng ceasefire ng magkabilang panig at kasama sa kanilang pinagkasunduan at nilagdaan pa nila na kasama sa kanilang usapan na tuluyan ng bubuksan ng Strait of Hormuz at nangako ang Iran na hindi sila kukubra o mangongolekta ng mga toll sa lahat ng mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz. At kasama rin sa napagkasunduan at nilagdaan din ito ni President Donald Trump, nangako siya na wala nang mangyayaring pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon. Yan kasi ang hinihinging demand ng Iran. Pero sa araw na ito mga kaibigan, June 22 ay muling nagkagulo ang Amerika at Iran sapagkat napaulat na sinabi ng Iran na sirado na ang Strait of Hormuz. Pero iginigiit ni President Donald Trump na bukas ito. At iginiit pa ng IRGC na nagsagawa sila ng warning shots sa ilang mga barko na dumaan sa Strait of Hormuz. At eto mga kaibigan, para sa panig ng United States of America, isa itong violation sa kanilang ceasefire agreement kasi nilagdaan na ito ng Iran. Of course, uungkatin din natin mga kaibigan kung bakit naman biglang isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Ganon na lang ba kadali? Wala ba lang dahilan kung bakit nila bigla itong isasara? Well mga kaibigan, ayon sa reason ng Iran kung bakit nila ito isinara, ito raw ay sana sabing war crime na ginawa ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Kung baga mga kaibigan, iginigiit ng Iran ang Israel patuloy pa rin sa kanilang ginagawang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon na siya namang violation din sa kanilang agreement sapagkat pumirma si President Donald Trump at nangako na wala ng pag-ataking mangyayari sa Hezbollah ng Lebanon. Yun nga lang mga kaibigan, merong isang problema dito sapagkat ang nagpirmahan ay Amerika lamang ang Iran, hindi kasama ang Israel. Pero ang gumagawa kasi ng pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon na hindi naman Amerika pero sila ang pumirma, kundi ang umaatake ay Israel. At ang katunayan mga kaibigan sa pinakabagong tala sa naturang pag-atake ng Israel sa Lebanon, kumitil pa nga ito ng 20 katao. Kahit na meron ng direktiba si Benjamin Netanyahu sa Israeli military na limitahan lamang ang kanilang ginagawang pag-atake sa Lebanon, pero nagpapatuloy pa rin ang tensyon ng dalawang bansang ito sapagkat ayon naman sa panig ng Israel ay inuunahan sila ng Hezbollah ng Lebanon kaya naman nagsasagawa rin sila ng retaliatory strike. At dahil dito mga kaibigan, meron ng babala si President Donald Trump sa Iran. Ang kanyang babala ay para sa Hezbollah ng Lebanon. Ayon sa ulat ng France 24, Trump threatens fresh strikes on Iran if Hezbollah keeps causing trouble. Iyon naman pala mga kaibigan, ang pinupunto ni President Donald Trump mga kaibigan,
Gustong-gusto ng Iran na itigil na ng Israel ang kanilang ginagawang pag-atake sa Lebanon. Pero wala daw ginagawa ang Iran upang patigilin ang Hezbollah ng Lebanon sa kanilang trouble na ginagawa sa pagitan ng Israel. Para na ring sinasabi ni President Donald Trump, mga kaibigan, na gusto ng Iran na patigilin ang Israel pero ayaw nilang patigilin ang Hezbollah ng Lebanon. Kaya ngayon, ang mismong binalaan na ni President Donald Trump ay ang Iran. Kaya napakagulo pa rin, mga kaibigan, sa rehiyon kahit na meron ng kasunduan o meron ng mga nilagdaang kasunduan ang Amerika at ang Iran. At ngayon, muling isinara ang Strait of Hormuz. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, kung ano ang sinabi ni President Donald Trump sa Iran? Ayon sa kanya, you close it. Tinutukoy nito ang Strait of Hormuz, you won't have a country. Tinutukoy nito ay ang IRGC o ang pamunuan ni Ayatollah Mojtaba Khamenei. Parang tinutukoy ni President Donald Trump ang kanilang panibagong aksyon laban sa puwersa ng Iran over the Strait of Hormuz. Masaya na sana ang maraming mga bansa kabilang ang Pilipinas sapagkat napaulat nga, mga kaibigan, na bukas, Martes, June 23 ay magkakaroon ng malakihang rollback ng gasolina, krudo at kerosene. Pero paano na lang kung muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Amerika at ng Iran? Parang nagbabadya na naman ang pagtaas ng mga nasabing petroleum products. Kahit na sabihin nating napakalayo ng Pilipinas sa Iran at sa Israel, pero hindi natin maikakaila na ang epekto nito ay talaga namang devastating. Pag tumaas ang gasolina dito sa ating bansa, walang duda halos lahat ng mga produkto ay magtataasan, lalo na sa ating mga basic needs, mga pagkain, ulam, kahit pa nga bill ng kuryente, tubig, mga kaibigan, ay tataas kapag tumaas ang presyo ng krudo sa ating bansa. Pero hindi pa tayo dapat mabahala, mga kaibigan, sapagkat wala pa itong direktang epekto sa ngayon. Ang importante, mga kaibigan, ay ating tinatamasa ang mga paunti-unting mga rollbacks. Pero ngayon, mga kaibigan, ay inaasahan na ang Vice President ng Amerika na si J.D. Vance ay makikipagtagpo sa ilang mga officials ng Iran na gagawin sa Switzerland. Kahit na merong mga tensyon na nangyayari ngayon sa pagitan ng Amerika at ng Iran, ayon pa rin sa Amerika ay desidido pa rin ito na makipag-usap sa pamunuan ng Iran hanggang sa makamit na ang kanilang goal na total ceasefire sa rehiyon. Mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!